Ang pelikula ay nagsisimula sa isang dystopian na hinaharap kung saan ang isang mapaminsalang pandaigdigang digmaan ay nagdala sa sibilisasyon sa bingit ng pagbagsak. Dito natin nakikilala ang ating bida na si Vigil, na kasalukuyang nakasakay sa isang tren na naglalakbay sa isang nag-aapoy na disyerto. Habang nasa biyahe, napansin niya ang isang nagugutom na ina at sanggol na nakatingin ng may pananabik sa kanyang pagkain. Naawa si Vigil sa kanila, kaya nilapitan niya ang mag-ina at ibinigay ang kanyang tinapay. Pagkababa niya sa istasyon, nakilala niya si Keith, isang driver na may tungkuling dalhin siya sa isang lugar na tinatawag na The Compound. Naghilamos si Vigil at naghanda para sa biyahe, ngunit binalaan siya ni Keith na huwag mag-aksaya ng tubig. Sumakay sila sa pickup truck ni Keith, at habang nagmamaneho, sinabi nito na maniningil siya ng dagdag na bayad para sa tubig at gas. Nainis si Vigil sa narinig, dahil akala niya kasama na ang gas sa $200 na pamasahe. Ngunit nang magbanta ang driver na babalik at iiwan siya, napilitan si Vigil na tanggapin ang kondisyon. Sinubukan niyang buksan ang aircon, ngunit agad itong pinatay ni Keith. Sinasabing mag-o-overheat ang makina. Makalipas ang ilang sandali, huminto sila dahil nagkaproblema ang truck, may butas ang gulong. Si Vigil ang nagpalit ng gulong, marahil para makaiwas sa karagdagang singil ni Keith. Habang abala, nasaksihan nila ang isang ligaw na aso na kinakain ng isa pang aso na buhay pa ngunit malubha ang sugat. Naawa si Keith sa kawawang hayop kaya't pinalayas niya ang umaataking aso at pinatay ang sugatang aso gamit ang bato upang wakasan ang paghihirap nito. Kinagabihan, nagkampo ang dalawa sa disyerto at nag-usap tungkol sa mga problema ng kanilang bansa. Tinanong ni Keith si Vigil kung bakit siya pupunta sa compound, at ipinakita ng huli ang isang pamphlet na may alok ng trabaho at mas magandang buhay doon. Nang makita ito ng driver, tumawa siya at sinabing hindi yun tulad ng inaasahan ni Vigil dahil puro maling pangako lamang yun upang makaakit ng murang paggawa. Sinabi niyang wala itong may bibigay kundi sakit at hirap. Gayunpaman, hindi nagpatinag si Vigil, dahil hindi naman mas maayos ang buhay sa pinanggalingan niya. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa biyahe, at si Vigil pa nga ang nagmaneho habang natutulog si Keith. Sinamantala ng ating mapagbirong bida ang pagkakataon upang buksan ang aircon, ngunit naging malaking pagkakamali ito. Tulad ng babala ni Keith, nag-overheat ang truck at tuluyang nasira. Nagising si Keith at nagalit, kaya humingi agad ng paumanhin si Vigil. Habang inaayos ni Keith ang sasakyan, lumayo ng kaunti si Vigil upang umihi. Doon, napansin niya ang isang tambak ng mga bato at may kumikislap sa ilalim na parang ginto. Nagulat siya sa natuklasan, kaya agad niyang tinawag si Keith upang suriin ito. Pareho nilang tiningnan ito ng maigi, at gumamit pa si Keith ng lighter upang kumpirmahin na tunay nga itong ginto. Dahil sa natuklasan, labis na nasabik ang dalawa dahil maaaring magbago nito ang kanilang buhay. Sinubukan nilang iba't ibang paraan upang makuha ang ginto, ngunit napakalaki at napakalalim ng pagkakabaon nito. Sinubukan pa nilang atali ito sa pickup truck gamit ang lubid at paandarin ang sasakyan. Gayunpaman, naputol agad ang lubid dahil sa bigat ng ginto. Kinagabihan, nagpasya silang magtayo ng kampo malapit sa ginto at magpaapoy upang itaboy ang mga ligaw na aso. Habang nag-uusap, napagtanto ng dalawa na hindi nila kayang kunin ang ginto ng mag-isa, kaya kailangan nilang kumuha ng excavator. Sinabi ni Keith kay Vigil na pumunta sa pinakamalapit na bayan upang maghanap ng excavator habang siya ay may iwan upang bantayan ang ginto. Binanggit din niya na may mga mapagkakatiwalaang contact siya sa bayan at ibibigay niya ang impormasyon tungkol sa mga ito kay Vigil. Gayunpaman, iginigiit ni Vigil na siya ang dapat maiwan dahil hindi niya kilala ang bayan at wala siyang kakilala doon. Ipinaliwanag ni Keith na mahirap manatili sa disyerto dahil kailangan niyang magtipid ng tubig at pagkain, at walang malapit na mapagkukunan ng mga ito. Sinabi rin niyang hindi sanay si Vigil sa matinding kondisyon ng disyerto at maaaring mapagod siya ng husto, na posibleng magdulot ng hindi magandang desisyon. Dagdag pa rito, duda si Keith na sapat ang tapang ni Vigil upang ipagtanggol ang sarili o ang ginto sakaling may ibang dumaan. Sa kabila ng lahat, nanatiling matatag ang ating bida sa kanyang desisyon, kaya napilitan si Keith na sumang-ayon. Kinabukasan, hinati nila ang mga supply. Kumuha si Keith ng mas maraming pagkain at tubig. Bago umalis, binigyan niya si Vigil ng bag na naglalaman ng kutsilyo para sa panghuhuli ng hayop, ilang damit na proteksyon laban sa araw, at isang satellite phone para sa komunikasyon. Nagpaalaman ang dalawa, at nangako si Keith na babalik sa loob ng 5 araw dala ang excavator. Pagkaalis ni Keith, agad na nagtrabaho si Vigil at tinakpan ang ginto upang walang makakita nito. Nag-set up siya ng maliit na kampo at ng alap ng mga sanga mula sa paligid upang magpaapoy. Kinagabihan, nakita si Vigil na tahimik na nakaupo sa tabi ng apoy habang kumakain ng delata. Bigla niyang narinig ang mga galit na alulong ng mga ligaw na aso na malapit sa kanya. Napalibutan ng mga aso ang kanyang kampo ngunit natakot silang lumapit dahil sa apoy. Kinabukasan, nagbawas si Vigil ngunit nagpas siyang huwag nang maghugas ng kamay upang makatipid ng tubig. Bigla niyang narinig ang telepono na tumutunog kaya tumakbo siya papunta rito habang nakababa pa ang kanyang pantalon. Sa kasamaang palad, hindi niya nasagot ang tawag bago ito huminto. Nang hapong yun,
Naglakad siya ng kaunti at natuklasan ang mga labi ng isang bumagsak na eroplano sa isang mababang bahagi sa likod ng burol. Mukhang komportable itong gawing silungan, ngunit nagpasya siyang huwag doon manatili dahil kailangan niyang bantayan ang ginto. Sa halip, binaling niya ang ilang bahagi ng balat ng fuselage at dinala ito pabalik sa kanyang kampo upang makabuo ng mas matibay na silungan. Habang lumilipas ang oras, unti-unting naapektuhan si Vigil ng matinding sikat ng araw, na nagdulot ng mga sunburn sa kanyang mukha. Wala siyang ibang magawa kaya sinimulan niyang maghukay sa buhangin sa paligid ng ginto at kalaunan ay nakakuha siya ng isang malaking piraso nito, na labis niyang ikinatuwa. Makalipas ang ilang oras, muling tumunog ang telepono, at si Keith ang nasa linya. Sinabi ng driver na nasira ang kanyang truck kaya't mas tatagal ang kanyang pagbabalik. Ikinwento ni Vigil ang tungkol sa nakuha niyang piraso ng ginto, ngunit binalaan siya ni Keith na maghintay at huwag nang gumawa ng anuman hanggat hindi pa siya dumarating. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nauubos ang supply ni Vigil, na nagdadala sa kanya sa isang desperadong sitwasyon. Ang kanyang mga paso ay lalo pang lumalala, at halos wala na rin siyang natitirang tubig. Sa kabila ng lahat, patuloy niyang hinahaplos ang piraso ng ginto na parang ito ang kanyang anak. Isang umaga, napansin ni Vigil ang isang ahas na papalapit at nagpasya siyang ulihin ito gamit ang kanyang kutsilyo para gawing pagkain. Gayunpaman, mabilis itong nakatakas, at nadismaya siya nang matuklasang halos na itapon niya ang lahat ng natitirang tubig habang sinusubukang hulihin ang ahas. Sa hapon, bumalik si Vigil sa lugar ng pagbagsak ng eroplano nang mapansin niyang may babaeng paparating mula sa malayo. Agad siyang nagtago sa loob ng eroplano, ngunit napansin siya ng babae at nagsimula itong makipag-usap. Hinihimok siya nitong lumabas at tinanong kung anong ginagawa niya at saan siya papunta. Gayunpaman, tumanggi si Vigil na sagutin ang mga tanong ng babae at tinanggihan pa ang pagkain at tubig na inaalok nito. Napansin ng babae ang masamang kalagayan ni Vigil at sinabi nitong may balon na may tubig na 5 kilometro lamang ang layo, ngunit muli itong binaliwala ni Vigil, na lalong nagdulot ng pagdududa sa babae. Ilang sandali pa, natuklasan ng babae ang mga bakas ng paa sa buhangin at napagtanto niyang may isa pang kampo si Vigil sa malapit. Nagpasya siyang magtungo roon, kaya't nabahala si Vigil at sinubukang pigilan siya. Inalok niya ang babae na gamitin ang eroplano bilang silungan at hinikayat na huwag na siyang sundan. Muling tinanong ng babae kung bakit siya nananatili sa gitna ng disyerto, ngunit walang sagot si Vigil. Dahil sa matinding stress, nakaranas siya ng mental breakdown at nakiusap sa babae na iwan na siya. Naawa ang babae sa kalagayan ni Vigil at nagbigay ng payo upang kalmehin siya. Ngunit nang magtungo ang babae sa direksyon ng ginto, sinundan siya ni Vigil nang may labis na pagkabalisa. Nang makarating sila sa kampo, hiniling ng babae na malaman kung ano ang itinatago niya doon. Sumigaw si Vigil at pinapaalis siya, ngunit lalong nainis ang babae at nakipagtalo. Tinuligsa niya ang kapangahasan ni Vigil na pumunta mula sa lungsod at kunin ang kahit anong gusto nito. Sinubukan niyang halughugin ang kampo, kaya't sa galit, kinuha ni Vigil ang pala at hinampas siya sa ulo. Ngunit agad siyang nagsisi nang mapagtanto niyang aksidente niyang napatay ang babae. Kinuha ni Vigil ang mga supply ng babae at sinimulang maghukay upang ilibing ito. Subalit hindi nagtagal, naamoy ng mga ligaw na aso ang bangkay at sinubukang hukayin ang libingan. Sa pagkadismaya, inilipat ni Vigil ang bangkay sa mas malayong lugar. Ngunit mas maraming aso ang naakit. Wala nang ibang magawa si Vigil kaya't nang alap siya ng kahoy at sinunog ang katawan upang hindi lapain ng mga aso ang labi ng babae at masigurong may respeto pa rin siya sa kanyang pagkamatay. Kinabukasan, nakatanggap si Vigil ng panibagong tawag mula kay Keith gamit ang satellite phone. Sinabi ng driver na nakuha na niya ang excavator at papunta na siya. Gayunpaman, binanggit niyang hindi maayos ang takbo ng kanyang truck kaya't maaaring matagalan pa siya ng ilang araw. Sa sandaling yun, napansin ni Vigil ang isang sasakyang dumadaan at sandaling pinag-isipang humingi ng sakay at lisanin ang lugar dala ang piraso ng ginto. Ngunit nanaig ang kanyang kasakiman, at nagpasya siyang manatili upang magpayaman palalo. Pagkalipas ng ilang sandali, naghanap si Vigil ng karagdagang panggatong, ngunit napansin niyang paparating ang isang bagyong buhangin. Agad siyang tumakbo pabalik sa kanyang kampo upang magtago. Sa kasamaang palad, yumanig ang kampo sa lakas ng hangin hanggang sa tuluyang magkawatak-watak. Dagdag pa rito, nataman siya ng isang natumbang puno sa ulo, dahilan upang mawalan siya ng malay. Pagkatapos ng bagyo, nagising si Vigil na nakahandusay sa lupa, natabunan ng buhangin, at may sanga na nakatusok sa kanyang tiyan. Hinanap niya ang kanyang mga gamit sa ilalim ng buhangin ngunit wala siyang natagpuan maliban sa mga kalat na iniwan niya. Sa kabila ng kanyang desperadong kalagayan, gumapang siya sa disyerto hanggang matagpuan niya ang piraso ng gintong matagal niyang iningatan. Sinimulan niyang tanggalin ang sanga sa kanyang tiyan at pagkatapos ay tinusta ang sugat gamit ang takip ng lata na pinainit sa apoy. Binalot niya ito ng maruming basahan bago muling nawala ng malay. Sa susunod na eksena, nagising si Vigil at nagulat nang makita ang babaeng napatay niya noon. Nakatutok ang isang palaso sa kanya, ngunit bago pa siya makapagsalita, nawalan siya muli ng malay. Nang magkamalay siya, nakita niyang nasa tabi siya ng isang bonfire, at ang babae ay inalok siya ng tubig. Nagsimula niyang marinig ang parehong mga salita na sinabi nito noong una silang magkita. Subalit inakala niyang isa lamang itong guni-guni dulot ng matinding init at kakulangan sa tubig. Kinabukasan, patuloy niyang nakikita ang babae, na inaalagaan siya. Nang tumawag si Keith,
Sinabi ni Vigil ang tungkol sa babae at kung paano niya ito nakikita kahit saan. Natakot si Keith at inisip na maaaring hinahabol nito ang ginto kaya sinabi niyang paalisin ito. Ngunit tiniyak ni Vigil na wala itong alam tungkol sa ginto at siya na ang bahala. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang babae na may dalang pagkain at inabutan si Vigil. Dahil sa kanyang masamang kalagayan, inalok siya ng babae na dalhin siya sa pinakamalapit na balon. Ngunit sinigawan niya ito na umalis. Sumang-ayon ang babae ngunit bago umalis, tinanong siya kung nakita niya ang kanyang kapatid. Ipinahiwatig nito na ang napatay ni Vigil ay ang kakambal ng babae. Lubos na nagulat si Vigil sa revelasyon at pinakiusapan niya ang babae na umalis. Muli siyang nawala ng malay. Kinagabihan, nagising si Vigil na mag-isa at napansin niyang napapalibutan siya ng mga bonfire na marahil ay sinindihan ng babae bago umalis. Napagtanto niyang masyado na siyang mahina at hindi natatagal pa. Tinawagan niya si Keith at tinanong kung nasaan ito. Sinabi ng driver na malapit na siya, dahil nakikita na niya ang usok. Dahil dito, nakaramdam ng ginhawa si Vigil. Ngunit hindi nagtagal. Lumapit ang mga ligaw na aso. Nang humina ang bonfire, nagkaroon ng pagkakataon ng mga aso na lumapit at kinagat si Vigil sa kanyang mga binti. Sa sobrang hina, hindi na makatakas si Vigil. Paulit-ulit siyang nagmamakaawa kay Keith na tulungan siya. Samantala, makikita si Keith na nasa malapit, nanunood gamit ang binoculars. Maraming upos ng sigarilyo at walang lamang lata sa paligid, na nagpapakitang ilang araw na siyang naghihintay sa lugar na iyon. Umaasang mamatay ang kanyang kasama. Sa huli, tuluyang inatake ng grupo ng ligaw na aso ang sugatang si Vigil. Nilabanan niya ito gamit ang natitira niyang lakas habang sumisigaw sa telepono. Ngunit walang dumating upang tumulong sa kanya, at siya'y tuluyang nilamon ng mga aso. Pinanood ni Keith ang pagkamatay ni Vigil mula sa malayo na may kasiyahan. Pagkatapos, dumating siya sa kampo upang simulan ang pagkuha ng ginto. Ngunit bago niya magawa ito, biglang tinamaan siya ng palaso sa dibdib. Nagtapos ang pelikula nang subukan ni Keith hanapin ang umaatake. Ngunit hindi niya ito natagpuan. Tuluyang bumagsak si Keith at namatay sa lupa.